before we start, I would like to introduce myself. My name is Teacher Kath. You can call me Miss Kat or Coach Kat, no? And I am a math coach in Sir Brian's Review and Tutorial Center, SBRTC. Okay. Yeah, so that's me. That's my short introduction. I can tell you more about me later, no? Pag nagkita-kita na tayo. Okay. So I always start, or we always start with the prayer so that we are guided. Whatever religion you have or you are practicing, okay lang. Pray on your own, or you can also be with me. Okay, let's put ourselves in the holy presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Lord, I know you are with me and love me. Give me peace of mind as I prepare for this time of study. Help me to focus on my books and notes and keep me from all distractions so that I will make the best use of this time that is available to me. Give me insight that I might understand what I am studying and help me to remember it when the time comes. Above all, I thank you for the ability to be able to study and for the many, many gifts and talents that you have given me. Help me always to use them in such a way that they honor you and do justice to myself. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan, no? So maganda yung nagsisimula kayo sa prayer para nakikleanse ang inyong sarili at napapagaan, no? So, sana sa pagkuha nyo rin ng let, you always put God in the center of everything. Pag di nyo alam yung gagawin, pray lang and try until you succeed, no? Okay, sige. So, yun na nga, kamustahan / icebreaker. Para naman makilala ko kayo, can you please tell me your name, residence, school, course, and majorship? Actually, may mga na dito. So, medyo dito ako nakatingin na. Weird kasi, naka-zoom. So, tingin ako sa laptop, pero yung comments nyo, binabasa ko dito sa phone ko sa gilid. It's okay. I'm still here. I'm just looking at my phone. Okay, sige. So, unahin natin, no? So, good evening, watching from Bicol, si Ma'am Ann DL Lu. Okay, so can you tell me your name, residence, kahit lang, city lang, no? School and majorship. Okay, si Sir Joel, nagtag na kanyang mga friends. Hello. Hello po, Sir Joel. Good evening. Good evening, ma'am. Watching from Kawayan, Negros Occidental, si Ma'am Jane Rose Agravantes Siasat. Hello po. Sir Celso Kalibayan from North Cotabato. Hello, good evening, Sir Celso. Ma'am Princess, nagtag ata ng kanyang friends. Ma'am Juvilu, nagtag din ng kanyang mga friends. Hello, ma'am, watching from Camsur. Hello po, Ma'am Apple Balbuena Salvadora, watching from Camsur. Good evening po, Ma'am Kat. Good evening po, Ma'am Saliana. Okay. Ma'am Mary Ann Bonita Garcia is also tagging her friends. That's good. Ayan na. Ang true love mo, LPT. Tinatag na kayo. Si kanina pa nagtatag si Sir Jericho Briton. Okay. Ayan, at nagtatag pa iba nating mga friends. Okay, good evening po. Good evening, Ma'am Jean Cabo Verde. Okay, ayan. Mariel, ayan, si Mariel tinagnan ni Sir Toto. Okay, hello ma'am, watching from Cotabato City, si Ma'am Myra Kanakan. Hello po. Ayan, ayan, Sir Jericho Briton, call me as Sir Kiko, Batangas City, Kolehiyo ng Lungsod ng Batangas, BED. Hello. Ayan, Glidel May Laping, Bohol, sabi ni Windy Grace. Okay. Sir Jomar Diano, Leyte, Visayas State University, Math Major, yes. Okay. Hello, ma'am, from the land of heroes, unit earner as well. Ma'am Lynn Soto Torres, Davao, si Ma'am Lexi, Ma'am Mary Ann is Bicol, Camarines Sur, Central Bicol State University, BS Ed Major in Physical Science. Ma'am Maria Luisa Kambangay, ayan nga, so Bohol Island State University, BS Ed Filipino. Ayan, Ma'am Marian Plaza from West Visayas State University, January Campus, BS Ed Social Studies. Ayan, Chris Adam Iba, tinag si Sir Kent. Okay, Davao Central Mindanao University po, SBRTC, sabi ni Ma'am Lexi. Okay, so medyo marami pa tayong haba pa niyan. Hindi ko na lahat mababasa, no? Because we only have, I think, 2 hours for this, but keep them coming, no? Ayan, si Ma'am Geneva Gomez, Sir Zeji Ilagan, Ma'am Jasmine Umali from Calatagan, Batangas, BS Ed Mat din, Babylene Lucido, Borotan, Princess, ayan. Han UI Campus po, Coach. Sorry. Thank you, Sir Toto. Sorry. So, ko January. Han UI, West Visayas State University, Han UI. Okay, thank you. I like that I'm learning. Thank you so much for those of you correcting me. Sige, baka may iba pa kayo again, friends, na pwede nyong natawag, no? We will be starting our free coaching. Okay, sige. Wait lang. Ako ang nawala dun sa live. Okay, ayan. Sige. So, overview lang ng mangyayari. So, actually, it's nagsasagot lang tayo ng items sa math, no? Mga salient questions na lumabas noong 2023 and lumalabas before yung mga past let exams. So for this 2023, ang TOS, ang nakalagay talaga sa TOS ay ito, no? Ito daw yung magiging laman ng inyong math, lalo na sa general education.
So exhibit competence in mathematical concepts and procedures, and also relate mathematics with real and concrete relate mathematics with the real and the concrete through problems that occur in daily life. So more on alam niyo na yan, problem solving, percentage rate base, ratio and proportion, arithmetic, maraming pa. Okay, sige. So, self-introduction, ito na, no? So, hindi na ako gumawa ng slide para sa akin kasi shy type ako. Ayun. So, my name is Teacher Kat. So, I graduated with a degree of Bachelor of Science in Mathematics at the Ateneo de Manila University, Quezon City. So, Atenista po ako. But yun nga, no, ako IBS Mathematics graduate. Talagang pure math siya. But I love teaching. So, I got a unit in education at the University of Pangasinan. So, yung unit ka na yun ay kasama siya nung nagtatrabaho ko sa isang NGO where I also taught in the public school setting. So nakapag-public school na rin po ako sa Oriental Mindoro for 2 years yan. So nagturo po ako sa mga batang mangyan doon. And then after that, I took the licensure exam 2021. It was supposed to be March of 2020 pero na-move dahil sa COVID. So I took it last September 2021. So 2 years ago before you. And yon, we passed with flying colors. So I was 7th in the secondary level. And yun, I taught in an online setting for 2 years as well. So nagturo ako online 2 years. We call it Funmatics, no? So, doon from elementary to college math, tinuturuan namin yung mga bata. It's more of like an enrichment center. And while teaching online, I also am pursuing my master's degree, still pursuing until now. I am taking up Masters of Arts in Mathematics. Okay, wala pa rin education. So, in mathematics, pure math pa rin, in the University of the Philippines, Diliman. So, UP naman, no? So, nung nakaraan, Atenista, ngayon, scholar ng bayan. So, lahat ng school ata gusto kong puntahan. Anyway, right now, I am happy to share with you. Actually, first time ko tong sasabihin. Bukas pa talaga ako magpo-post sa Facebook ko. But my job right now currently is I already have an item with DepEd po. So, kakakuha lang sa akin this school year. So, mag-start ako this school year, which is tomorrow. So, pag-pray niyo po ako Well, actually, nasa school na ako. Last week pa lang nagbibrigada. But tomorrow is my first teaching day in the public. Again, after 2 years. Kasi nagturo na naman ako sa public before. So, ayan. That's me. That's your coach for today. And yeah, so I hope you're satisfied with what I have. Kasi baka naghanap kayo naman sa galing na coach. Sorry po, ganito lang po ako. Yeah, yun lang po yung kaya kong i-offer. Okay, so thank you po sa lahat ng lahat ng congratulations. Ayan. Okay, sige. So, some tips lang before we proceed, no? Paano ba ako nag-top ng board? Ano bang ginawa ko? Actually, hindi ko sure na magta-top ako. Hindi ko nga sure na makakapasa ako. Okay, sobrang hirap po ng majorship namin dati. Actually, lahat naman ng majorship mahirap. So, actually, mahirap pumasa ng lit. Okay? But kung kaya niyong mag-aral ng mabuti and mag-prepare ng tama, I am sure that kayang-kaya niyan. So some tips lang na bibigay ko, actually 8 to, pero bibilisan lang natin kasi I'm sure the 172 of you are very, very excited to answer na, no? So mabilis lang. Study wisely. So first yan, study wisely. Ako po, meron ako tinatawag na 50-50-50 rule. So tatlo yun, no? Every day, walang palya. Of course, may mga days na hindi ko nagagawa. But I make sure na every day, nagsasagot ako ng 50 Gen Ed, 50 Prof Ed, 50 Major. Kung hindi ko kayang 50-50-50, 30-30-30, but it will be every day. Kasi practice makes perfect. Makikita mo niya, no, after 2 weeks na ginagawa mo yung ganong teknik ko, yung susunod na time na mag-50-50 ka, yung mga tanong, paulit-ulit na lang, alam mo na yung gagawin. Kasi nga, ang dami mo na sagutan, di ba? So, yan. Study wisely. Pangalawa, studying is not everything. Okay, wag po tayong maging super, rin naman sa pag-aaral. I know yung iba dyan, super sa pag-aaral, pero you need to rest, no? Ganun yung brain natin, Ganun siya. Kailangan yung inaral mo, i-rest mo siya para nagmumo siya, para siyang bread, di ba? Kapag minasa-masa mo siya, di ba, pagpapahingahin mo para umalsa, ganun din ang utak natin. Hindi pwedeng tanggap lang siya ng tanggap na information, kundi, sasabog ka. So, kailangan mo pagpahingahin para ma-absorb niya. So, magpahinga ka. So, yun, wag kang mag-aral lang lag. Make sure that you are keeping your health good as well. Okay? And also, number 3, find a study buddy. So, sa mga RC nyo, review center nyo, sana may study buddy kayo. Kaya sa bahay, no, di ba, yung mga sama-sama. Kasi batuhan kayo ng tanong, habang nakain, batuhan kayo ng tanong, yan, ganyan. Magbatuhan kayo ng tanong para nakakapag-aral kayo. Maganda yan, kasi minsan, pag di mo alam, matanong mo siya, di ba? And hopefully, your study buddy is not someone who thinks of you as a competition. Lagi yung tatandaan, ang competition nyo ay sarili nyo lang. Improve your scores, improve your grades. Don't think about anyone else. Okay? 4, look for reliable sources. I know gusto mo lahat makukuha mo, lahat, akin na, lahat ng online sources, lahat ng books, lahat ng everything. But madadrown ka niyan, okay?
hindi mo lahat yan mababasa. Kung mababasa mo yan, hindi lahat yan papasok. So look for quality over quantity and make sure it's reliable. Okay? Wag lahat kunin lahat ng sources. Make sure i-filter yung talagang magiging okay lang sa'yo or yung magagamit mo lang. Number 5, mga pamahiin. So, kanya-kanya tayo niya, no? So, kanya-kanyang pamahiin. Ako, ang pinaka-pamahiin ko lang is, nagpatas lang ako ng lapis. Hindi po ako nagsuot ng kulang pantit bra. Pero, sa iba, kung gusto niyo gawin yun, go. Hindi po ako nagsuot ng may piso at tinadya ka ng upuan at okay lang yun. Kung gusto niyo gawin yun, do you, okay? Wala kaming judgment. Just do what you want to do, okay? Okay lang yan. At kung sasabihin mo nila, uy, huwag mo na yung gawin yan. Huwag mo siyang pakinggan. Kung gusto mong gawin mo, okay? Bahala ka, okay? Number 6, yun na nga, sinasabi ko na, always pray. Kasi ako, kapag, ayan, nakita niyo yung aking, cross yan. Meron din ako dito rosary. Every time na hindi ko alam, kapit lang ako. Sabi ko, gala ka na po, Lord, kung anong tamang shade. Kasi, when all else fail, wala ka na ibang pagkakapitan eh. Okay? So, yun, pray ka lang, okay? Wag mag-attempt, mag-cheat, mag-pray na lang, okay? Practice. Yan yung rule number 1, no? 50-50-50. Huwag sayangin ng oras. Kung kaya niyong manood ng telenovela, ng K-drama, at ng series, kaya niyo ring mag-aral. So, practice. And number 8, claim it, no? Walang masama kapag i-claim yan. Iyon na yan. Pangalan mo, may LPT sa huli, sa dulo ng taon na ito. Claim it, future LPTs. Amen? Amen. O, sige. Ayan na. At maraming nag-good evening. At ayan. At nagsasabing hi, hello. Ayan. So, ma'am, paano po yung mga typo sa math? Actually, last 2023, wala masyado daw typo or very minimal yung typo. So, hindi natin siya masyadong, actually, ngayong, sa ano yun, ma'am, yung tinatanong mo is more of the math majorship. Pero wala naman masyado daw. Okay? But I will still, I think, kasi ito general education math, no? So, sa general education math, wala masyadong typo. Okay? Kasi more on word problems lang tayo. Okay, sige, let's go. 200 na yung viewers natin. Napakasaya. Some house rules lang. Ayan, comment your answers below. No? So, put numbers pala. So, number 1 and then answer A, B, C, D. Yan lang naman yung 4 na choices dyan. Also, please no screenshot and recording. Wala lang kasi for privacy yun. No? Kapag hindi nyo masyadong nakuha, pwede nyo namang balikan tong video na to. I think this will be uploaded to our page. Okay? Please also be kind. Please, I don't want to read any negativity sa comment section. Wala pong magsasabihan ng bad words or anything. If you have something to say, you can say it in a polite way. Okay? Okay lang yan. If I have a mistake, no, kung nagkamali ako, pwede nyo kong sabihan, ma'am, Kat, mali po yung square nyo or something. But do it in a nice way. No? Also with your fellows. Kung may nagtatanong sa inyo how to do this, don't disregard the question. Kung kayang sagutin, please sagutin. Okay? Number 4 is feel free to ask questions. No? So, nandito lang yung phone ko. Magbabasa lang ako. So, kung masyadong mabilis or kung hindi naintindihan, kung nakuha si X, nasa napunta tayo, okay? Always ask questions. And number 5, no cheating. So, no calculators tayo. Again, this is general education math. No calculators, no looking at Google or internet, and no looking at your notes. No? So, parang nagtitest ka na nga. Isipin mo, final coaching na nga namin ito. No? So, parang ka nang nagtitest. Ano kaya ang mangyayari sa mga tanong na ito kung ito'y lumabas? No? Anong isasagot mo? Di ba? Kung di mo alam, pwede ka naman manghula. You can put question mark or you can say hula po itong sagot na to or something. Okay? But don't cheat. Okay, sige. So we have 220. Ma'am, recorded po ba ito? Yes, po recorded. So any questions before we formally start? It's already 6:24, so we'll start maybe at 6:25. Any questions? Clarifications? Ready na? You have your pen and paper with you? Ready na tayo, ha? Wala na? Okay. Okay, so kung wala na pong tanong, let's start. Number 1. Okay, number 1. To express that there is no significant difference between the food intake of office workers and the food intake of a group of teachers is blank. Go. Make sure to also pace yourself. Hindi ko naman kayo pinagmamadali, but be aware of your time. Again, this is just mathematics. Make sure na hindi naubos sa math ang inyong time. Ayan. Okay, we have Sir Jomar Diano. We have Ma'am Ade Wahab. We have Ma'am Iloksa Ira. Okay, so again ha, kunyari ang sasagot nyo ay ibang letter at ibang letter na nakita nyo, wala kayong papakailaman sa kanila. You focus on your answer, you focus on yourself, panindigan mo yan yung sa tingin mo yung tama, okay? Malay mo, yan ang tama at hindi yung iba. Okay? We have Ma'am Jasmine, Sir Ma'am Ade again, Ma'am Babelin, Sir Efren, Sir Ade po, ma'am. Sorry. Sir Ade. Sorry po. Ma'am Algene, Ma'am Sheila, Sir Brian, Sir Gaspara. Sir ba to? Okay. Tinitingnan ko lang po yung profile niya. So, minsan, hindi ka po sure. Okay. Ayan, Sir Toto. Di ba? Actually, nung nakakita ko rin yung tanong na to, medyo nalito din ako. But yes, may correct kong part yan, sir. So, tignan natin kung ano yung tama, no? So, we have Ma'am Rose Ann, Ma'am Bads, Ma'am Angeline, Sir Amer, Ma'am Jane Rose, Ma'am Jacqueline, Sir Ian. Okay, meron pa po.
Okay, so ito ay isang trick question, okay? Kasi it's either you know it or you don't know it. Pag alam mo, very good. Pag di mo alam, talagang pagpipilitan ka manghula. Okay. First of all, ito yung hint nyo, no? Ready na? So okay lang, mag-ano lang kayo. Magsagot lang kayo, pero magsasolve na ka dito. Ayan, tara review na po nga, sir. Kailan ko ba makikita ang review mo, Sir Toto? Naghahanap na si Sir Ernest. Ako rin, naghahanap ako for you. Titingnan ka si sir. Okay, sige. First is no significant. Okay, yan pa lang ha. Pag sinabing no significant, ano ibig sabihin? Wala daw significant na difference. Okay, walang diferensya. Ibig sabihin, ano ibig sabihin pag walang difference or walang pinagkaiba? Sila ay, kung hindi, di ba? Hindi magkaiba or walang pagkakaiba, magkaiba. Okay? Anong equal niyan? Hindi magkaiba ay magkaparehas, di ba? Magkapareho or the same. No difference equals same. So kapag same, ano siya? Pag same ang dalawang bagay, equal or unequal? Equal. Okay, so dyan pa lang, eliminated na si B at si D. Kasi equal, di ba? Dapat equal or equal. Ang tanong, no. Is it HO or HA? Anong pinagkaiba? HO or H null, we read it as that. It's called the null hypothesis. HA, kaya nga siya A, alternative. Okay, alternative hypothesis. So, what do we compare when we are comparing the means? Usually mean to no? Kung anong pinagkaiba. The correct answer here is letter A. Okay? The correct answer is, ayan. So, medyo pangit yung nakuha ko, medyo malabo yung nakuha, but we are always comparing the null hypothesis. Okay? So, the null hypothesis is the general statement that states that there is no relationship between two phenomena. So, laging null hypothesis ang ating start na hypothesis. And yung kabaliktaran niya lang ang tinatawag nating alternative hypothesis. Okay, so remember that laging null hypothesis. Therefore, the correct answer is letter D. Okay, so the null hypothesis is x1 and x2 are equal. The alternative is x1 is not equal to x2. Okay, lagi pong not. Okay, pag sinabing greater than, kahit yan sinabing greater than, lagi pa rin sa null kayo babase. x1 is greater than x2 or something. Okay, so ang kabaliktaran niyan ay x1 is less than equal to x2. Okay, so una lagi si null hypothesis. That's our basis hypothesis. Okay? Okay, clear ha? So, medyo maraming na. So, again, maganda yan. Itara nyo kung ilan yung tinama nyo, ilan yung hindi nyo natama. At least now, you know the answer. Okay, sige. So, let's move on. It's okay. If ligwak, at least, magkakaroon kayo ng tama niyan later. Okay, sige. Let's move on. Ito, medyo kaya. Kalma lang, walang magkakalcute. If x is equal to negative 1 and y is equal to 2, then 3x plus 2y plus 6xy simplified is blank. Okay, kalma lang, kalma lang. Wala akong ballpen. Ay, nako. Paano yan? So, okay ng lapis kung walang ballpen. Ayan. Si Sir Jomar, may sagot na ulit. Okay. Sir Jeremy, Ma'am Talia na. Ang hirap po talaga ng math. I know, no? I know. Actually, lahat naman ng subject mahirap. Ako talaga, lagi ko sinasabi, no? Waterloo ko ay AP, history, yan, mga parts na yan. But, hindi ko naman may iwasan lalabas at lalabas siya sa exam. So, kailangan lang pag-aralan. Okay? So we have Sir Ade, Sir John Carlo, Ma'am Shaira, Ma'am Algin, Ma'am Myra, Ma'am Iloxa, Sir Jason, Sir Ken, Ma'am Jasmine, Sir Kevin. Substitute lang yan kaso wala akong ballpen. Ako, try mental. Okay, but I don't advise you ha. Kung kayang-kaya nyo, sa tingin nyo kayang-kaya nyo i-mental, pwede. But, kung kaya nyo i-solve nyo para sure na sure, okay? Okay, we have Sir Efren, Sir Jave, RV, Ma'am Cherry, Ma'am Lynn, Ma'am Laureen, Sir Kiko, Sir Dexter, Sir Celso, Ma'am Sheila, Ma'am Jackie, ayan, at marami pang iba. Sige, so ito ay, again, medyo madali lang, no? This is substitution. So, magsa-substitute lang tayo ng values natin. So, si x daw ay negative 1 and si y is 2. So, again, pag may makita po kayo na number and letter na magkatabi, ano pong ibig sabihin yan? We are going to multiply. Okay, laging tatandaan na number at letter, multiply, number at letter, multiply. Okay, so ano ibig sabihin yan? It's 3 times x. But what is x? Negative 1. Plus 2 times y. Y is 2. Correct? Plus 6 times negative 1 times 2. Okay, klaro? Now, what is 3 times negative 1? Positive times negative is always negative. 3 times 1 is 3. 2 times 2 is 4.
Okay? 6 times negative 1, again, positive times negative. This part is negative 6. Negative 6 times 2, still negative times positive, negative pa rin. 6 times 2 is 12. So, plus negative 12 or technically minus 12. Okay? Kung gusto nyo plus negative 12, okay lang. Okay? So, we add negative 3 plus 4. Laging tatandaan ha, pag nag-add ng magkaibang sign lang. So, negative plus positive. Add lang to ha. Anong gagawin? Magsusubtract po kayo. Okay? 4 minus 3 is 1. Tapos, kukunin nyo yung sign ng mas malaking number. Again, magsusubtract kayo at kukunin ng sign ng mas malaking number. Ano yung mas malaking number? 4. Ano yung sign niya? Positive. So, negative 3 plus positive 4 is positive 1. Okay? So, baba ko to ha. Plus negative 12. So, again, nag-add ako ng magkaiba. Magkaiba yan ha. Positive, negative. Anong gagawin ko? Subtract agad. 12 minus 1 is 11. Kukunin ko yung sign ng mas malaking number. Ano yung mas malaki? 1 or 12? 12. Anong sign is 12? Negative. So, ang sagot ay negative 11. Okay, klaro ha? Pag nag-add naman kayo ng, well, madali lang to, no? 2 plus 3. 2 plus 3 is 5. Negative 2 plus negative 3 is negative 5. Ano nakikita nyo? Pag pareha sila ng sign, add mo lang. Tapos kunin mo yung sign niya. So, parehas na positive, add ko ang sign positive. Parehas na negative, add ko, tapos negative. But once na magkaiba na sila ng sign, subtract agad, kunin ang sign ng bigger number. Okay? Clear? So the answer here is negative 11. Okay, good. Actually, marami namang nakakuha. Maraming nakakuha ng sagot. Okay, eto. Tignan natin kung makukuha nyo. Simplify this. Tama ako. Yay! Good job sa mga nakatama. Good job, good job. At wala akong tubig na dad. Ay, meron pala dito. Ayan, Sir Kiko, thank you, no? So, same sign, add and keep. Different sign, subtract, and change the sign of the higher number, then it be exact. Change the sign of the higher number, then it be exact. Hindi ko po nakuha yung last line din, Sir Kiko. Pero tama kayo sa, ano, change the sign of the higher number. Okay. Sige. So, we are 281. Hello sa 281 na nanonood sa atin ngayon. Good evening. Sir Jason, may sagot na rin. Sir Jeremy, Ma'am Jasmine, Ma'am Myra. Number 3 pa lang tayo. We have 30 items pala ha. So I hope you are ready. Kung kayo ay nagugutom, maaari namang kumain. Okay? Pwede kumain muna bago mag-math. Okay? Ito naman ay recorded. Okay? Ayan. So tinatawag na ang friendships ni Ma'am Gina Lynn, Ma'am Farah Jean, Ma'am Melanie, Ma'am Marisa, Ma'am Geraldine at Ma'am Pamela. Nasaan na daw kayo? Yan, Sir Jomar, Sir Giancarlo, Ma'am Relene, Ma'am Lynn, Sir Dave, Sir Gerald, letter S talaga. Ano yan? Ayan pala, yung may sumunod pala, sorry. Ma'am Shira, Sir Kevin, Sir Dave, ayan. So, ayan, marami na nagsasagot. Meron pa ba? Maintain pa ba ako? Okay, sige, let's solve this. Ready na po tayo? Okay, sige. Ready na? Actually, marami kang ways to do this. Okay? Marami kang ways. Okay? So, ang pinaka-way ko dyan ay, alam nyo ba yung rule na keep, change, change? Alam nyo ba yon? Ginagamit po natin yon pag minus. Okay, bakit? Kasi kapag ginawa mo yung keep, so i-keep mo yung una, i-change mo to plus, tas lahat to, i-change mo ng sign. Yun po yung keep, change, change. Bakit natin gustong gawin yun? Kasi diba, may rule tayo for plus. Ito yung madaling rule, di ba kakaturo ko lang kanina? Pag same sign, add mo lang din, and then yun yung sagot niya. Pag parehas na negative, add pa rin, pero negative. Pero pag positive or negative ang ina-add mo, lagi kang magsusubtract, then get the sign of the bigger number. So, parang madali siya, no? So, actually, maraming ways. Sige, gawin natin yung keep, change, change, ha? Kasi maganda to eh. KCC. So, i-keep mo lang to, no? So, 2x minus 3y lang siya. Then, i-change mo to plus. Tapos, i-change mo lahat ng sign sa loob. So, kung may negative dyan, gagawin mo positive. Kung may positive, gagawin mo negative. So, ito, positive to, magiging negative 8x. Ito, magiging negative 6y. Okay? Ito ay magiging negative 4. Ayan na. Ayan na. Tapos, i-add na natin sila. Make sure na pagsamasamahin lahat ng magkakaparehas. So, x kay x, y kay y. Yung constant natin, negative 4. Actually, dyan pa lang, negative 4 na yung sagot, no? Negative 4 na to. Yung sabihin, pwede mo nang eliminate si b at si d. Kasi naging positive 4 siya. Eh, negative 4 na. Okay? Well, tingnan natin kung anong sagot. Simulan natin kay x. 2x plus negative 8x. So, plus negative 8x. So, magkaibang sign, di ba? Positive to, negative. Anong gagawin? Subtract agad. 8 minus 2 is 6. Anong mas malaking number? 8. Anong gagawin? Kunin yung sign ni 8, negative. So, negative 6x. Actually, letter A na yung sagot.
But pagpatuloy natin, no? Pagpatuloy natin. So we have negative 3y plus pa rin yan, negative 6y. Okay, negative 3y plus negative 6y. Oh, parehas na yung symbol mo, negative at negative. Anong gagawin? Pag parehas ang symbol, i-add lang agad. 3 plus 6 is 9. Kunin mo yan. Dahil parehas sila, kukunin mo yung parehas nilang symbol. Parehas silang negative. So negative to. That's why the answer is letter A. Okay, another technique, kung ayaw mo yan, hala, nalito ako sa keep change ni Ma'am Kat, parang ano daw? Anyway, kung ayaw mo yan, pwede rin gawin mong ganito, di ba? Pwede mo siyang isulat ng path subtraction. So we have 2x minus 3y minus 8x plus 6y minus 4. Okay, pwedeng pa ganyan. So 2 minus 8. Oh, careful ka lang ha, 2 minus 8, maliit to, babawasan ng malaki. So magni-negative 6x. Negative minus 6y. Negative, babawasan pa lalo ng positive. So anong mangyayari? Magne-negative siya lalo. Negative 9y. Oh, ito. Paano to? Ito kasi ay, para kung may 0, di ba? 0 minus, positive 4 pala to. Sorry, positive 4. 0, babawasan mo ng 4 na positive. 0 minus 4 na positive, hindi magiging negative si 0. Kaya hindi lang siya basta magbe-bring down, ha? Okay, kasi subtraction to, hindi po tayo nag-add. Pag addition, pwede ka na mag-bring down. Pero dahil subtraction, dahil wala dito, di ba? Kunyari, di ba? 50 minus, let's say, 25. Hindi naman porket, let's say, wala to, no? Kung wala yan. Hindi naman porket wala yung 0 na yan, hindi ka na, bibring down 5 mo na lang. Well, 5 naman talaga yung sagot dito. Pero I mean, nag-borrow 1 ka muna bago mo yan maging 5. Okay? Kasi 0 nga yan. May value, technically, may placeholder siya. Okay? So anyway, the bottom line is, the answer is letter A. Mas madali for me yung keep, change, change. Keep, change, change. Para nagiging plus to. Ibig sabihin lahat ng bagay, ina-add mo na. So plus negative, plus negative, plus negative. Okay? Sige. Letter A yan ha. Maraming nakatama. Kung ano man yung technique nyo, okay lang. Maganda yan. Okay? As long as tama ang sagot. Number 4. Go. Inom lang ako ng water ha. Kaya nyo nang basahin. Pwede yun. Multiply yung negative sa loob. Ganun. Actually, parang ganun din yun, di ba? Pwede bang magdala ng sariling X sa actual board? Hindi. Sayang, no? By the way, bawal din po kayong magdala ng scratch papers, no? Even if it's a clean thing, it's a very clean, you cannot bring it, or, well, you can bring it, but you cannot bring it out. Kasi, ang tanong, saan po ako magsasolve nito? Ang dami-dami kayo sasolve. Pwede po kayong mag-solve sa inyong questionnaire. So, pwede nyo pong sulatan lahat ng parts ng questionnaire nyo. Pwede po doon. But, make sure na malinis ang Scantron. Ang alagaan ng answer sheet ang Scantron. Okay? Yeah. Nice. Okay, so marami na nagsasagot. We are 250 today. I'm so happy. Again, baka naman makakalambing ng konti si Teacher Kat. Baka pwedeng i-share, i-like, at mag-tag pa ng friends. Kasi baka hindi, para, di ba, magtulungan tayong lahat na makapasa. Hindi lang kayo, no? Lahat ng kakilala nyo ay makapasa. So, if you can, kindly share the video. Okay, medyo marami na ang nagsagot. So, hindi ko na kayo nabasa at medyo nangangati ang aking lalamunan. Kailangan ko siyang i-preserve para bukas. Anyway, let's solve this. So, again, no? So, dahil may minus ako, anong gagawin ko? Well, again, iba-iba tayong technique. Pero ang ginagawa ko ay keep, change, change. Okay, so keep ko to, magiging 3x. Change ko to plus, tas change ko lahat ito. So, magiging plus negative 2y, pero ito magiging plus 4x. Okay, ito naman plus lang, so doesn't really matter, so plus lang. Okay? So, pag samasamahin na natin, lahat ng magkakaparehas, lahat ng x. So, 3x plus 4x. So, 3 plus 4, pareha silang positive. So, add mo lang 7, at positive ang sagot. Diyan pa lang, eliminate mo na si A and si B. Okay? Ganun ha. Actually, gusto ko yung turo. Ito yung technique na gusto ko ituro. Elimination. Eliminate mo na agad. Kasi para, di ba, instead na 25% yung chance mo sa pagkuha ng tamang sagot, 50. Lalaki, di ba? Kasi unti na lang eh. Papunta ka na ng papunta sa tamang sagot. Okay? Next, ito. Negative 2y plus 6y. So again, kung nag-add ka niya na negative at positive, anong gagawin? Dahil negative, dahil positive, mag-subtract. 6 minus 2 is 4. Correct? Anong mas malaki? 2 or 6? Mas malaki si 6. So, ang kukunin natin ay sin 6, which is positive. So, positive 4y. Yay! Yay! So, nakatama na ang mga tumama. Letter D. Very good. Gen Math to or Math Majorship? General Education Mathematics po sa mga bago-bago lang na nakakakita. General Education Mathematics po tayo. And that is okay. Next, let's move on. Number 5. Okay, so pahinga tayo sa compute. Tingnan natin kung alam nyo ang definitions. A regular solid where length, width, and height are equal is called a block. So ito yung mga pinagpipray ng iba na lumabas sa math. Di ba walang solve?
Pero dapat alam mo, no? Medyo alam mo yung nangyayari, yung definition niya, no? Yehey, papasa tayo. Of course, papasa kayo. Okay? Sir Philip, talaga ha, ito talaga kinakwento ko paulit-ulit na sa mga nanonood dito, nakakilala na ako. Paulit-ulit na ako talagang last na lumabas sa aming classroom nung naglata. Kasi nga talagang feeling ko babagsak ako, nag-review ng maraming beses, naiiyak na ako, di ba? Kasi gusto mo na lang pumasa, let's get this over. Talaga sabi ko 75 lang, Lord. Pero talagang mabait ang Panginoon. Kaya kung kinaya ko, I'm sure kayang-kaya niya rin. Okay? Kayang-kaya niya. Basta put your heart out. Okay? Aim for the top one. Top one. Okay? Ako wala akong aim talaga. So, lang pumasa. Pero kung mag-i-aim kayo, ang magandang aim is lahat yan in line of 9. Okay? So, ako, yun yung naging resulta ko. Kasi yun yung tinarget ko lang naman, no? Lahat naka-line of 9. So, line of 9 sa Gen Ed, line of 9 sa Prof Ed, line of 9 sa Major. So, guaranteed na yan. Lalo na ngayon kung magpaparang kayo or gagamitin nyo to for teaching, napakahigpit po ng pagkuha pa sa teaching. So, galingan nyo sa inyong list. Okay. Ilan ang passing, ma'am? 75. Yes, 75 po ang passing. 75 cumulative na yun ha, ng Gen Ed Prof Ed para sa mga BE Ed, and then Gen Ed Prof Ed majorship for those who have major exams. Okay, sige. Let's move on. So ito ay madali lang. So solid figures, natatandaan pa ba yung common solid figures na meron tayo? Ang sinasabi lang dito, equal si length, si height, at si width. So pare-pareha sila. Ang tawag dito ay, actually dyan pa lang, hindi na pwede si cone kasi may circle siya, di ba? Si sphere din, circle. Si circle ay actually hindi solid. Ito ay plane figure. So, kasama si plane figure, si rectangle, si square, si triangle, plane lang yan. Dahil length and width lang sila. In circle, radius lang, no? Pero kapag may height ka na, yan, nagiging solid ka. Ito yung mga solid figures natin, nung bata tayo. Ito lang yung mga common cube, sphere, cylinder, prism, pyramid, okay, and then cone. Okay? So, kapag equal lahat, ang tawag dyan ay cube. Very good. Ayan. Thank you sa mga nagtatag. Maraming salamat. Napakalaking tulong po. Okay, sige, let's move on. Ito, okay, ready? Number 6. A recipe for custard requires 4 eggs for every 8 cups of flour. The baker has 32 cups of flour, and so the baker will need blank eggs. A recipe for custard requires 4 eggs for every 8 cups of flour. The baker has 32 cups of flour, and so the baker will need blank eggs. Nandito na naman ako, crush ko kasi tong lecture na to. Talaga, Sir Dave, focus ikaw sa math, hindi kay teacher ka. Ikaw talaga. Yan, salamat po sa mga magagandang salita, okay? But I'm just here to help you, no? So, sana ay natutulungan ko kayo. And sorry, no, I know it's a holiday, baka iba nasa holiday ano pa, pero maganda nga yan, medyo gabi, no? At kakapag-solve kayo sana. Yan, D, lumabas po nung March. Yes. Yung mga binibigay ko sa inyo ay mga bagay-bagay na lumabas na, nung mga past, ano na. Syempre, hindi lang tayo magbibigay ng hindi masyadong lumalabas. Okay? Sige, thank you po sa mga sumasagot at nagbibigay ng sagot. So, medyo madali ito, no? Kung baker kayo or kung magulang kayo, nanay kayo, nagluluto kayo or anything na nag-record na pagluluto, medyo kaya nyo itong isipin, no? Kung hindi naman kayo nasa cooking field, nasa math field kayo, pwede naman. Okay? So, sabi, 4 na itlog, 8 cups, no? So, 4 na eggs, equal, bawat 8 cups or 8 flour. 8 cups ng flour. Ngayon, ilan ang ginamit niya? Gumamit siya ng 32 na cups ng flour. Okay, again, maraming pwedeng gawin dito. Tinatawag natin itong direct proportion. Okay, direct. Bakit? Kasi kung tumaas, di ba, yung flour mo from 8 naging 32, tumaas siya. Anong mangyayari sa eggs mo? O onti ba yung eggs mo o dadami? Dapat dumami, di ba? Kasi para mag-even out. Ibig sabihin lang, malaking cake yung gagawin mo. So, ang gagawin mo is tataas din itong number of eggs mo. So, pag ganyan, direct proportion. So, maraming ways on how to solve this. Pwedeng madali lang ganito, no? So, yung 8 naging 32. So, anong ginawa mo? 32 divided by 8, nag-times 4 ka. Correct? Yung 8, parang nag-times 4. Ibig sabihin, lumaki yung cake mo 4 times or 4 na cake siguro ang gagawin mo. Something like that. Sorry, hindi pala cake, custard pala. Okay? So, ibig sabihin, times 4 din itong sa taas. 4 times 4 is 16. Therefore, letter D. Another way, kung ayaw mong ganyan, ayaw mong tingnan siya ng ganyan, pwede kang 4 over 8 equals blank or x over 32, pwedeng cross multiply, di ba? So, pwedeng 4 times 32, magiging 4 times 32 equals 8 times x, tapos divide both sides by 8. So, ganun pa rin yan. Ito magiging 4 times 4 is 60. Okay, maraming ways. Again, maraming ways kung paano siya gagawin. Ang math ay maraming paraan, pero isa lang ang sagot. So, the correct answer is letter D. Okay?
Clear? So thank you, marami ang nakakuha ng sagot. Okay, ratio and proportion lang. Okay, next, ang tanong. The pair of integers which are relatively prime is blank. Ooh, okay. Ano yung relatively prime? Oy, wala titingin sa internet. Kaya niya yan. Isipin lang yung mga words sa relatively prime. Okay, tingnan ng choices. Kung hindi talaga alam, pwedeng manghula. Kung alam, edi very good. Okay? Walang titingin sa katabi. Walang titingin sa internet. Para hindi ka nasasanay, di ba? Mamaya, after pakita yung sagot, tingnan nyo ulit sa internet, no? Para mas mabasa nyo yung what is it about, kung gusto nyo pang mas lalong matuto. But not now. Okay? Okay, we have Sir Ade, Ma'am Eloisa. Okay, yan. Sir Jomar, Ma'am Shaira, Ma'am Myla, Sir John. Wala mo na kapag di nyo pa alam yung sagot, huwag nyo muna tingnan yung mga sagot ng kasama nyo ha, para hindi kayo natatempt na manggaya, ganyan, or makakuha kayo ng idea. Diba? Okay, sige. We have, ang dami na, sorry, hindi ko na nabasa yung ibang mga names. Okay, ayan, Ma'am Jessa, nagtag na naman ang kanyang mga friends. Thank you, mga friends. Antabay na. Guys, ha, it's August 28. Okay? How many more days before your exam? Huwag nang magpapetiks-petiks. Isipin nyo na lang yung pagod, yung pera, yung time na ginugol nyo para mag-review. Huwag nyong baliwalain. Okay? Para hindi na kayo umulit-ulit. Okay? Make this your last let exam. Okay? I know it's hard. Ako rin po, naintindihan ko kayo kasi ako dati hindi ako full-time na nag-aaral, okay? Nagagawa ko yung 50-50-50 pero halos puyat din ako, no? Kasi nag-work din ako, marami akong ginagawa, COVID pa nun, pandemic pa nun, ang dami pang nangyayari sa paligid. So, I know the struggle, no? Naintindihan ko bawat isa iba-ibang kwento. Pero, kung kaya magawa ng paraan, gawan po ng paraan para makapag-aral. Okay, sige, ang dami ko ng kwento. So, when we say relatively prime, ano bang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan lang ay wala na silang common factor except kay 1. Okay? Wala na silang common factor except kay 1. Lang yun. Okay? So, tingnan mo. Si 18 at si 4, may common factor pa ba? Well, yes. Pwede mo pa silang i-divide kay 2. Diba? Pwede mo pa yung ma-divide 2, magiging 2 to, magiging 9. Okay? Si 24 at 18, actually ito marami. Pwede kay 2, kasi diba nag-end sila sa 4 and 8, pwede rin kay 3, pwede kay 6, marami yan. So ito talagang hindi yan relatively prime. How about si 6 and 45? Parang wala na, Teacher Kat, parang hindi divisible. Talaga ba? Isip-isip. Actually, 45. Pag inad mo yan, di ba? 4 plus 5 is 9. Therefore, ito ay divisible by 3. So, ito ay divisible by 3. So, both of them are divisible by 3. Ito ay magiging 15 pag dinivide mo. Ito magiging 2. Which you are left with 4 and 7. Actually, ito na agad yung sagot. Bakit? Kasi yung 7 po is prime. Di ba? Prime number yan eh. Wala yung ibang number na pwede kayong multiply, kundi 1 times 7. So, kung ito ay hindi multiple ni 7, edi relatively prime na sila. Wala yung common, kundi 1 lang. Okay, so the correct answer is letter D. Very good. I think most of you got it correctly. Okay, so again na, relatively prime means walang common factor except for 1. Okay, okay. Answer, letter D. Let's move on. Number 8. Dun, 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 dun. Let's do this. Let's do this. Perform the indicated operation and reduce the results to simplest form. Okay, go. Ma'am, Kat, how to join po major lang a-avail ko. Okay, if you want to inquire about my services, you can visit the Sir Brian's Review and Tutorial page. Doon po kayo mag-message about that. Thank you. Bigla akong nahilo. Oh my God, may nahihilo. Nahihilo, nalilito. Asan nga ba ako? Okay. Okay. So, number 8, si Sir Ade pa lang ang meron. So, again, solve lang ng solve. Huwag titingin muna dito sa comment section. Okay? Okay. Napakamot na sa ulo. Ayun na. Nagkamot na. So, ito ba yung mga items na i-skip nyo? Okay, ito ha, dahil usapang skip. Okay, ano bang matitip dyan ni Teacher Kat? Hanggang maaari, huwag kayong mag-skip. Okay, yun lang naman. Kung mag-i-skip kayo, make sure na takpan nyo yung item na i-skip nyo. Okay? May kakilala ako na, kunyari, number 8, no? Skip niya. Number 9 na siya. Number 9, sinagutan niya, let's say, letter A yung sagot niya. So, sinadan niya. Not knowing na ang sinadan niya ay yung pang number 8. Tapos, nalaman niya na nasa parang anong number na siya, no? Nasa anong number na siya. So, ang hirap nun, di ba? May rule na bawal magbura.
Okay? Ako actually nagbura ako, but I don't recommend you. Baka masira niyo ang Scanson. If magbubura, make sure dahan-dahan at wala na talaga kayo maiiwang bakas sa isang letra. Kasi kapag dalawa pa rin yung nababasa ng machine, mali yan. Okay? So sayang lang yung effort niyo. So talagang ang tip ay wag na sanang magbubura. Okay? Kung hindi kayo fine magsulat at magdiin at masisira, wag nang magbura. Okay? Sayang ang Scantron. Baka hindi mabasa. Okay? And then, kapag mag-skip, ano nyo, takpan nyo ng daliri nyo para hindi nyo siya i-shade. And make sure mabalikan nyo kasi sayang. Pwede namang manghulay. Out of 4 items, manghula ka. Okay? Make sure lang mababalikan mo siya. Okay? Yun lang naman yan. Okay. But, kung kunyari, ito, number 8, kung another tip pa, kunyari, na-eliminate nyo si, kunyari, A and B. Kunyari, ang sagot nyo ay letter C, no? Yun yung sa tingin nyo sagot, pero hindi pa kayo sure, baka letter D. Okay? Baka walang square si X, parang ganyan yung tinitingnan nyo. Ang ginawa ko dati sa aking Scantron, kaya nasabi ko nagbura ako is, kunyari, ganyan yan, di ba? Ginananan ko lang ng lapis. Maliit lang, ganyan lang. Para may marka ako na yan yung gusto kong sagot. Okay? Kung hindi yan ang gusto ko, at least madali siyang mabura. Sobrang, lang siya, manipis. Tapos, kung yan ang gusto ko, edi i-shade ko na lang siya. Diba? Para medyo eliminated ng ibang items. But again, if you can, do not erase. Okay? Para hindi masira ang scan ko. Okay, sige. Let's solve this. Okay. So, pag ganito, okay, pag fractions, guys, natatandaan nyo ba yung rule natin sa fraction? So, kapag fractions, let's say 1/2 plus 2/3. Okay? Pag plus or minus ito, anong gagawin natin? Alam nyo ba yon? Tinatawag nating butterfly. Diba? Multiply mo to, multiply mo to, multiply mo to. Then, kung plus or minus yan, add yung sa sagot sa taas, then lowest term. Okay, pag plus or minus. Pag multiply or divide, mag-multiply, napakadali. Napakadali po. Okay, pag multiply, let's say ganyan, it's just numerator times numerator over denominator times denominator. But make sure kung kaya nyo, kunyari ito, 2 to, no? Kung kaya nyo mag-cancel, pwede kayo mag-cancel. Okay, so madali lang mag-multiply. Pwede ka nga mag-multiply ng ganyan, kunyari 2 over 6, then tsaka ka na lang mag-simplify. Pwede. Okay, but kung kaya na mag-cancel ka na muna. Now, how do we divide? Okay, so ito na, 4 na operations na inaituro ko agad, no? How do we divide? Kunyari, 1/2 divided by 2/3, anong mangyayari? We do KFC. Balik. KCF. Kanina, KCC. So, mahilig ako sa mga ganyan. KCC, ngayon, KCF. Keep, change, flip. Keep, change, flip. Okay? At dahil multiply na yan, marunong ka na mag-multiply. Numerator times numerator over denominator times denominator. Kung may ka-cancel, cancel. Okay? But the answer is that. Okay, di ba? Madali lang. Apply natin, ha? Again, this is divide. Hindi tayo nagde-divide. Anong gagawin natin? Keep, change, flip. KCF. So, keep natin yung una. Over 4xy to the 4th. Change to times. Tapos, flip. Ibig sabihin, pagbabalik na rin mo to at ito. Okay. Now, we multiply. Again, ano gagawin natin? Numerator times numerator, denominator times denominator. Kaso, malaki yan. Pwede kang mag-cancel muna. Okay, cancel muna tayo. Ito, madali lang tayo cancel. 40 at 4, divide mo yan sa 4, mawawala to, magiging 1. Correct? Ito magiging 10. Okay? Clear yan? Wala ka nang maka-cancel na number. Kasi 27 ito. Divisible lang yan by 9 or 3. Ito 8. Wala na, no? So, okay ka na sa number. Now, let's do letters. Okay, let's do letters. So, may isang x dito. So, tanggalin natin yung isang x din dito. Okay, so ito x na lang kasi kanina x squared siya. Ngayon, tinanggal natin tong isang buo. Pero may isa pa dito sa baba. Pwede pa tong i-cancel dito sa isa niya sa taas. Kung ayaw mo ng ganyan, pwede mong i-cancel yung isa dito. Walang problema. Okay, walang problema. X squared pa rin ang sagot dyan. Bakit? Kasi, di ba, kung ang kakancelin mo ay isa dito, magiging x times x is x squared. Pero kung ang kakancelin mo ay isa dito, ito na, x squared na siya. Okay? So, walang problema kung saan mo gusto mag-cancel. Okay? Wala nang x, no? Wala nang x sa baba. Yung x at taas, ito na lang. Okay? Wala na siyang ika-cancel. Cancel na tayo na kay y. Okay? Ito, medyo tricky. Okay? Medyo tricky kay y. Dito, may dalawa. So, tanggalin ko to, may tatanggalin dalawa dito. So, 4 minus 2, may y squared pa ako. Tama? Pero, tanggalin ko yung dalawang y squared dito sa tatlo dito. Okay? So, 3 minus 2, y na lang yan. Pero, may y pa akong isa dito. So, tanggal lahat si y. Nakuha? So, ayan na. Wala na ka natira. O, ano na natira sa numerator? Dito ay 10 times 8x squared. So, 10 times 8 is 80. Tapos, x squared lang. Over sa baba ay 27. The correct answer is letter B. Ano? Okay naman. Letter B. Nakuha. Ay, mabilis lang ha. Ulitin ko lang siya. So, again, ganito. Over 4xy to the 4 times, no? Times. Magiging flip siya, 8x squared y cubed over 27xy. Ang una kong kinancel, number.
4 at 40, magiging 10. Wala na akong pwedeng i-cancel kasi 27 ito, wala nang divisible sa kanya. Ito 8 lang naman, di ba? Sunod kong kinancel si X. May isa dito, tinanggal ko yung isa dito sa taas, may isa pa dito sa baba, so tatanggalin na lahat ng isang buo. Okay? Sunod kong kinancel si Y. Okay? So, dalawa yung nasa taas, tanggalin ko yung dalawa, magiging dalawa lang to sa baba. Correct? Pero itong dalawang to, makakancel niya yung tatlo dito. May matitirang isa, Y na lang. Pero may isa ka pa dito, so tanggalin ko yan. Okay? So, ang natira mo ay 10, 8x squared over 27. Letter B. Okay? Klaro ha? Madali lang yan. Kaya-kaya. Next. The least common multiple of 8, 6, 3 is blank. The least common multiple of 8, 6, 3 is blank. Wow, ang bilis naman. Sir Are, Ma'am Florence, Ma'am Annie, Sir Jomar, Ma'am Ariana. Good evening po, Ma'am. Hi, Sir Rod Vincent, Ma'am Ginaline, Ma'am Laureen, si Ma'am, hindi ko alam ang pangalan. Ganon. Ma'am Angeli, Ma'am Ann. So it's already 7, guys. 7 na agad. We have 1 hour. 1 hour to finish. Actually, mahaba talaga mag-discuss ng Gen Ed kasi lahat ng solutions ilalagay mo. So, tignan natin kung matatapos natin kasi may gagawin pa rin ako. May prepare pa rin ako for tomorrow. But as long as natin. Ma-upload po ba ito sa YouTube, ma'am? Wala pa po tayong YouTube page, pero nasa page po natin ito. And I think meron tayong collaborations. Not yet confirmed. I don't know if I can say it, but titignan natin. But so far, nasa page natin siya. Ngayon. Okay. Hello, ma'am. Hi, ma'am Pamela. Pwede pa po ba itong ma-view, ma'am, kahit tapos na pong mag-live? Yes po. But I think for a certain number of minutes lang i-post ni Sir Brian ang ating live. Okay, sige. Okay. Hello, ma'am. Hello po sa inyong lahat. Hello po. Okay, sige. So, pag sinabi nating least common multiple, least ay pinakamaliit. So, pinakamaliit na multiple nila. So, again, maraming ways kung paano to gawin. Pwedeng listing method, di ba? 8, 16, 24, 32, blah, blah, blah. Ilista mo yan until may makuha kang pinakamaliit na common sa kanila. So, we have 6, 12, 18, 24, 30, blah, blah, blah. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Ayan na. Actually, tingnan nyo lang kung ano yung pinakamaliit muna. Yun ang tekniko din sa mga ganito. Kapag GCF, yung pinakamalaki muna. Tingnan niyo yung pinakamaliit, kung pwede na siya, kung common siya sa lahat. Diba? Kasi siya yung pinakamaliit eh. So, 24, multiple siya. Uy. So, yun na yung sagot. Letter D na. Okay? So, ibig sabihin, siya pala yung pinakamaliit na common sa kanilang lahat. Another way, kung ayaw nyo maglista, mamaya kasi yung least common niya, di ba, let's say, 1,000 something. Yun yung least common multiple niya. So, mahirap. So, paano natin siya sinasolve? Another way is, pwede kang mag-continuous division, di ba? Pag tatlo yan, pwede kang mag-continuous division. So, pwedeng kahit dalawa-dalawa lang. Okay? Kapag LCM pag LCM, pwedeng kahit dalawa-dalawa. Unahin mo to. Ano ba yung pwede pang i-divide? Palitin mo siya. Pwedeng i-divide sa 2. So, 8 divided by 2 is 4, and 6 divided by 2 is 3. Ito, bababa mo lang kasi hindi mo siya ma-divide. Okay? Again, pwede lang to kapag LCM. Pag GCF, hindi pwede. Tapos ito, pwede mo pang mapaliit dahil pares lang 3, and i-divide mo by 3, ito ay magiging 4, ito ay magiging 1. Ito 4 kasi bumaba lang siya, hindi mo siya pwedeng i-divide. Ito, 3 divided by 3 is 1, ito 1 din. Okay, ito wala na kasi 1 lang din naman yan, hindi mo na yan mapapaliit, 1 na talaga yan. So, paano mo ko yung LCM? Edi yung letter L. Okay? So, 2 times 3 is 6, 6 times 4 is 24, times 1 is still 24. Okay? Another technique. Ito na yung pangatlong technique. So, sa dami ng technique na tinuro ko. Yung 8, ano siya? Equal yan. So, kunin mo yung prime factors niya. So, ang 8 ay equal sa 2 times 2 times 2. Diba? 2 times 2 times 2. Ang 6 ay 2 times 3. At ang 3 ay, well, just 3. No? 3 times 1. Okay? Or 3. Well, lagyan natin 3 times 1. Okay? Pero 3 lang yan. Ngayon, gagawin mo, kapag may pareho, kukunin mo, isa, kukunin mo, dalawa, tapos lahat ng hindi pareho, ita-times mo. So, ganun pa rin. 2 times 3 is 6, 6 times 2 is 12, 12 times 2 is 24. Tatlong technique na yan ha, hindi ko pa alam kung anong gusto mo dyan. Lahat na yan ay pwede mong gamitin. Okay, so the answer is 24. Madali lang LCM at GCF ha, huwag kabahan dyan. Yan yung mga tanong na sana makukuha nyo agad. Also, tip, please kabisaduhin ang multiplication table. Yun lang, yun lang yung medyo dapat kabisado nyo talaga sa math. Okay, marami na kayong masasagot kapag kabisado nyo ang multiplication table. Okay, let's go.
A merchandiser listed an item at 32,000, but the invoice showed a net price of 20,800. Find the discount. Find the discount rate. Okay. Ma'am Kat, meron po ba kayong PDF about sa mga mathematician ng mga person? Thank you. Ako personally wala pa akong kopya ng PDF, but I think I know someone pero I think may bayad. Pero pwede niyo po yung i-search sa internet, no, yung mga mathematician. In my case, sa math major, isang buong page po yung lumabas. Yung last 5 or 7 items, lahat po mathematician. So, I think it is searchable in the internet. Pero me, personally, I don't have. Kahit na nag-aaral ako, wala. Kasi mahilig ako sa index cards. So, hindi ako ma-paper na tao. Puro ako index cards. Wala po. Sorry po. Ayan, okay. So, ang dami nang sumasagot. Okay. So, again ha, hanggang 8 lang tayo. So, let's see hanggang saan tayo mapapadpad ng kapalaran. Okay. Anyway, before I end, I have something to show you. Mamaya-maya. Okay? Sige. Okay? Meron pa po ba? So, letter D, mostly may letter A. Let's see kung sino ang tama. Okay? So, okay. Sige, let's start. So, meron kang list na 32,000, pero naging 20,000. Ang laki nga, no? So, 22,800 na lang siya. The question is, find the discount rate. So, how do we do this? We first find how much was the discount, di ba? Magkano mo na yung binaba ko? So, from 32,000, naging 20,800. So, what do? I subtract. 0, 0, 0 minus 8 cannot be, borrow 1, magiging 1, magiging 10. 10 minus 8 is 2, 1 minus 0 is 1, and 3 minus 2 is 1. So, meron akong discount na 11,200 pesos. Okay, so that's the discount. That's the discount. What we are asked to find is the discount rate. So, paano natin makukuha? Itong discount, di ba? Natatandaan nyo pa ba si PRB, triangle, PRB? Percentage rate at base. Actually, ito yung hinahanap mo si rate. Okay? Ano yung base mo at ano yung percentage mo? In this case, yung base ay yung basis mo or yung una mong amount, yung original amount mo. Originally, the amount was listed for 32,000. Di ba? Yan yung ano natin. So, yung percentage mo ay 11,200. So, yan ang tanong. So, anong gagawin natin? Divide. It's 11,200 divided by 32,000. Okay? Pag ganyan, dahil pareha silang 0, pwede mo nang tanggalin to. Yan. So, it's just 112 divided by 320. So, tandaan lagi na yung numerator yung nasa loob at yung denominator ang nasa labas. Okay? So, tingnan natin, no? Ilang 320 meron sa 112? Wala po. Wala. Kasi 112 lang yan, no? So, anong gagawin natin? 0. So, magdadagdag ka ng decimal point. Now, ilang 320 meron dito sa 1,120? Ngayon, pwede ka na mag-trial and error. Kung makikita mo yung sagot mo, iba-iba yung number, no? So, 3, 4, 5, 6. Doon sila nagsisimula. So, pwede ka mag-try muna. Times mo muna by, yung pinakamaliit muna, 3, no? Times mo by 3. So, 0 times 3 is 0, 3 times 2 is 6, and 3 times 3 is 9. 960. 960. Kaya ko pa bang makaisa? Kapag ba ginawa kong 320 times 4, ano na yung sagot? Magiging 0, 4 times 2 is 8, 3 times 12, 3 times 4 is 12. Hindi na. So, ang sagot ay 3 na dito and hindi mo na kailangan ipagpatuloy kasi wala ka ng ibang number, wala ka ng ibang choices na nag-i-start sa 3, kundi letter D. So, the answer is already letter D. But if you want to continue, so magiging 962, so magiging 0, 2 minus 6 cannot be, borrow 1, magiging 10, magiging 12, magiging 6, 10 minus 9 is 1, and then bring down na, sorry, magiging 0 na pala to. Sorry, mali ako ng borrow. So, magiging 12, magiging 0, borrow 1 ulit ako, so magiging 1. Okay, 160, tapos mag-0 ka pa. So, kung gusto mo pang i-verify, that is 5. Okay, so 320 times 5, yan. So, 0, 5 times 2 is 10, carry 1, 5 times 3 is 15, plus 1, 16. Pakak. Okay, but again, you don't need to do that. Kung ako ha, lalo na kung time pressured at nag-subtract pa ako ng mahaba, tapos magdi-divide pa ako ng mahaba, I don't need to do that. So, kung 3 na to, yan lang yung may 3 sa choices mo, wag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Yan na yung tamang sagot. Okay? Clear? So, ganyan yan ha. PRB triangle, percentage rate at base rate natin ha ay, yan ang kinukuha. So, percentage over base.
Okay, so ibig sabihin binigyan siya ng malaki-laki 35% discount. So again, this is how you compute the discount. It's the listed price minus the selling price, and then the discount rate, kung ano may sagot na discount over the list price, and then times 100%. Okay, kung kanina meron tayong 635, 0.35, so times 100, kaya siya naging 35%. Okay? Klaro? Ayos ha, maayos naman ang turo. Okay? Yan. Yes, tama. Pag percentage ang hinahanap, multiply si base kaya rate. Number 11. Ganun ulit. Ito medyo mas madali. I think mas madali ito. Dapat mauna to ng onte. Pero let's say ganyan yung ano natin. Ganyan yung arrangement ng questions natin. So still perform the indicated operations. Hopefully, no, masagot na ito ng tama dahil na-discuss na natin kung paano nag-multiply. Go! Sakit sa brain, no? Okay na yung masakit ang brain mo ngayon kesa matagal ka pang masaktan ng brain. Kaya mo yan. Ma'am, solution po how to get the population variance. May formula po yan, or dahil pwede naman tayong gumamit ng calculator, I think wala pong population variance sa Gen Ed. I think, hindi kayo bibigyan yan. Kung meron man, kinakabisado lang yung sagot dyan. Anyway, kung population variance at may calculator kayo, may calc technique po dyan on how to solve it. Hindi ko po kayo matuturuan ngayon kasi nasa Gen Ed math tayo, but I think, promote ko lang, next week, meron tayong math major. Hindi ko sure kung may bibigay ako doong population variance, but pwede ko isingit sandali. So doon na lang po, or I think you can search it up in the net. Okay, kasi baka malito yung ano natin, no, yung audience natin kung anong tinuturo natin. But may calculator technique tayo dyan. Okay, may mga sagot na? Okay, yan na po. Sige, let's solve. Dan. Okay, una sa lahat, kailangan pa ba natin mag-KCF? Yes, no? Shout out po, ma'am. Shout out, ma'am Mel D. Shout out kita. Hindi na po. Okay. Bakit? Kasi po multiply na yan. Nagki-KCF ka lang kapag divide. Kasi hindi tayo ever nagdi-divide. Okay? Pero kung multiply na to, no need na. As is na yan. So, ang gagawin mo lang, numerator times numerator, denominator times denominator. Pero bago yan, mag-cancel ka lang. Cancel ka muna. So, 3, 4, 5. Wala na kang pwedeng i-cancel. Di mo pwedeng cancel si 3 at 4, di rin pwede si 5 at 4. So, wala kang maka-cancel na number. Doon ka pumunta sa letter. X cube, X squared. Dalawa dito, tatlo dito, matitira isa na lang. Y squared, may isa dito, may dalawa dito, ang matitira isa na lang. Okay, wala ka nang pwede i-cancel. So 3x times 5, numerator times numerator, 3 times 5 is 15, x over 4y times x. So 4 times 1, actually may 1 dyan, no? Or 4 times, yan, is just 4. And then y times x is, sorry, may y pa ba dito? May y pa ba ako? Oo, may isa pang y, di ba, dapat? Pero wala nang x. May x pa ba? Sorry, nalita ko. So, ulit. So, x cube, wala na tong x. Wala na tong buong x. So, dalawa, so isa na lang dito. Ito, wala na tong isang y, isa na lang y. Okay, so 3x times 5 is 15x over 4y. 4y na lang. Okay, so the answer is letter D. Yay! Okay, meron pong y. Ayan, meron pong y. Okay, meron nga pa. Okay. Okay, naghanap na po siya ng iba. Why? Why? Okay, medyo madali to. So, let's move on. Number 12. Okay, number 12. Ito. Lumabas to last time. Tingnan natin kung alam nyo to. The probability distribution that is associated with rare events is t-distribution, normal distribution, Poisson distribution, or binomial distribution. Sorry. Ito ay definition lang siya ng probability distribution. So actually, meron tayong dalawang types ng probability distribution. Meron tayong tinatawag na discrete at continuous. So parang variables lang. Ang discrete, yung mga data na hinahawakan natin ay discrete numbers. While for continuous, it's continuous numbers, okay? Or continuous data or variables, okay? So under discrete, we have 4, and under continuous, we have 5. Ang Bernoulli, baka lang ma-encounter nyo. Pag sinabi pong Bernoulli, meron ka lang isang trial at nagre-result ito either sa success or sa failure. Okay? Isang trial na either may success or failure. So, kunyari, pinaka-classic example ng Bernoulli, isang beses mong itotoss ang coin. So, kunyari, nasa isip mo, gusto ko ng head. So, it's either success ka na mag-head siya or mag-fail ka dahil mag-tail siya. Okay? Yun po ang Bernoulli. Okay? Ang binomial ay Bernoulli na marami.
Okay? Ang binomial ay Bernoulli na marami. So, tossing a coin 3 times. That's already binomial. So, ganun pa rin. May success or failure ka, pero maraming times mo lang siya gagawin. Ang uniform, dahil nga uniform siya, may isa lang na value na ine-expect mo. Okay? Isa lang ang value na laging lalabas, or isa lang yung probability na lalabas yung mga events. Kaya siya uniform. Ang itsura niyan ay parang ganyan. Okay? Rectangular. At ito po, it's read as Poisson. Okay? Nag-French ako ng onte. So, de joke lang. Baka i-bash niya ako. Poisson. Ito nga po ay nagka-count tayo ng frequency ng isang event. And usually, we count the frequency of rare events. Okay? So, kunyari, actually, isa sa mga questions ko sa masteral is, what is the frequency that an ambulance will pass? Ay, actually, hindi siya ganun ka-rare kung titingnan nyo, pero rare na siya kasi hindi naman laging may namamasada or nagpapas na ambulance, right? Kapag may emergency lang. So, that is already a rare event or eruptions of volcanoes, something like that. And then we have continuous. So continuous, normal at t-distribution lang yung i-discuss ko kasi ito ay ano na yan, mga super ano na yan, advanced. Ang normal, ito ay yung may bell-shaped curve. Hindi na yan bell-shaped curve. Alam niyo ba yon? Yung may bell-shaped curve na natutunan natin na mag-equal si mean, median, mode. Ito po ang pinaka ginagamit sa statistics. Okay? Most of the phenomena that we are encountering are in normal distribution. Sa paggawa ng grades, normal distribution yan. Okay? Normal distribution tayo. Anong pinagkaiba niya sa student T? Sa student T, it's also like a normal distribution, but we have a low sample size, usually less than 30, and also there is sometimes no population mean. So meron ka lang population standard deviation, I think. Kaya walang population standard dev. So meron ka lang sample standard dev. Okay, so yan, ayan. So, pero ang sagot dito kapag rare events, it's Poisson. Okay, Poisson. Okay. Until what number po ba yung i-discuss ngayon, ma'am? Okay, Ma'am Praxi, gusto na ba nating matapos ito? Hindi, joke lang. Until 8 p.m. tayo today. So, I think hanggang 20 na lang tayo. Dapat 30, but sorry, I still need things to do kasi. So, let's see. Basta hanggang 8 tayo today. Okay? Sige, move on na tayo. Aminadong M-toppers pero noon yun, haha, people change. Ako rin. So, nalaban ako ng contest noon, pero ngayon ay, ano lang tayo, low-key na lang tayo kasi mahirap na siya. Okay. Find the GCF. O, kanina LCM, GCF. Ito po ay hindi mga nawawala sa Gen Ed Math kasi medyo common na yan, no? So, dapat medyo aralin ang LCM at GCF. So, find the GCF of 36, 54, and 63. Okay, clarify ko lang po, yung KCC po ba is pag-subtract lang? Yes po. Actually, pwede rin mag-add. Okay, kunyari, let's say 5 plus 5 plus 2. Okay, di ba 7 yan? Pag ginawa mo yung KCC, keep, change, di ba? Magiging 5 minus negative 2. E di pag nag-minus ka ng negative, magiging positive. So, pwede. Pero, ginagawa lang natin yung KCC sa subtract kasi meron tayong rule for addition. So, kung subtract yan, di ba? Keep, change. So, keep, change. Sorry, 5 pala. Mas madali kasi 'di ba may rule na tayo for add. Pag same sign, just add and get the sign. Pag different, subtract agad, get the sign of the bigger number. So KCC is only for subtract, KCF is only for divide. Okay. Yan, medyo maraming na nakasagot nito. Kayang-kaya, no? Madali-dali ito. So medyo bumaba ang ating viewers, siguro kumakain na yung iba or naboboard na ata iba. But hopefully, makapag-stay pa rin yung 200 plus na nanonood. Now we're until 8 only, no? So unting sacrifice lang for your future din ito, no? So, sacrifice lang. Okay, sige. Baka rin may gusto magpa-shoutout, pwede ko kayo i-shoutout kung gusto niyo lang naman. Okay, sige. So GCF, again, there are a lot of ways to do this. I'll just do one, okay? Bahala na kayo kung ano ang gusto niyong gawin na technique, okay? So my favorite technique is the dividing, okay? Divide mo lang siya. So ano ba ang common sa kanila? So una mong titingnan, ito 36, ito 63, at ito 54. Diba? Dapat medyo mabilis din yung mata nyo, no? Sa divisibility by 3. Madali lang yun, add mo lang, diba? Add. So, ito ay 9. So, divisible lahat yan sa 9. Or pwedeng kung di mo yung naisip, pwedeng 3 muna, no? Kung ayaw mo ng 9. Pero pwede ng 9. 9 na natin. Okay? So, 36 divided by 9, 9, 18, 27, 36. 54 divided by 9, 9, 18, 27, 36, 45, 54, and 63, 7. Okay, 54, 63. Okay? Ngayon, pwede ba akong magdalawa? Pwede ko bang idalawa-dalawa yan na 2, pababain ko? Well, pwede kung LCM ang kinukuha natin. Pero LCM ang kinukuha natin? Hindi po. GCF po ang kinukuha natin. Dahil wala ka nang madidivide sa tatlong yan.
Di ba? Pwede mong i-divide sa 2. Itong dalawa. Pero kailangan tatlo sila. Dahil wala ka nang madi-divide sa kanilang tatlo, you stop and this is already the answer. The answer is letter D. Again ha, kung nagsimula ka sa 3, okay din naman. Madi-divide mo pa ulit sila sa 3. Okay? Kasi magiging 12. Then ito ay magiging 18 and ito ay magiging 21. Di ba? Divisible pa ulit sa 3. Babalik ka rin doon. 4, 6, 7. Okay? So ito lang mamumultiply mo. 3 times 3 is 9. Okay? So again, kung LCM naman yung pinapahanap sa'yo, edi continue mo. Again ha, LCM to, edi may 2. So magiging 2, 3, 7. Ay wala na. So 9 times 2 times 2 times 3 times 7. Kung LCM. Kung LCM. Pero GCF tayo, so just letter A. Okay, sige. Letter A. Number 14, eto, kayang-kaya nyo na to. Basahin nyo habang nagsha-shoutout ako dito sa mga, mga bag. Hindi ako maboboard sa'yo, ma'am, sa pakikinig. Okay? Sabi yan na, Sir Kelvin, pag ikaw na-board. Okay? Hi, ma'am. Shout out from USA. Hi, Sir John Ryan. Sina-shout out kita from USA. Nandito kami sa Philippines. Ano pong answer sa number 12? Ano may tanong sa number 12? Wait lang. Ano may tanong sa number 12? Posong? Posong ata yun? Oo, posong. Okay. Shout out kay Jo Mardiano. Pakagaling naman. Hi, Sir Jo Mardiano. Sina-shout out ka ni Ma'am Faya, Tia, Boss. Shout out po, Galiano. Future LPT claim ko na po. Galiano Vincent Rebatoda. I also claim it. Okay. Ayan, pinagalitan ka na, Ma'am Jenny Lee ni Sir Kiko. Naku, may natagay daw dito, may natoma. Never ako maboard sa'yo, Ma'am Kat. Sir Dax din ha, Sir Dax. Ni Sir Kelvin, ako ata yung pinagbibiro nyo eh. Sana ma-notice ako. No-notice kita, Sir Dax. I notice you, I see you. Okay, sino pa? Ayan. How would kaayo, ma'am? Pa-shout out, ma'am. Hi, Ma'am Rachel L. Paladisan. Shout out sa'yo. Hindi ko naintindihan yung sinabi mo, pero yes. Hindi ko sure kung ano po yan, pero shout out sa'yo, Ma'am Rachel. Ang galing niyo po mag-explain, ma'am. Ma'am Myla Bergantin. Thank you po. Siyempre, I try my best, no? Gusto ko kung ano yung na-achieve ko, yung na-feel ko nung nakita ko yung pangalan ko sa pasado, ma-feel nyo rin. And I'm so gonna be very happy for you guys. Lahat kayo ay sinusuportahan ko. Okay? Dorotan, Babylene L. LPT September 2023 passer. Claim ko na po. Yes, claim it. I like it. Okay. Happy Fiesta sa Cagayan de Oro City. Sabi ni Ma'am Yoni Rose. Hello po sa mga taga Cagayan de Oro. Happy Fiesta. Mamamiesta po ako sa inyo. Ayan. Ay, kilig na si Sir Tax. Sir Tax, focus ka dyan. Okay, sige. Good eve po, Sir Joseph. Napakagaling-galing niyo po since day 1 po. Oh, thank you. Day ano na ba tayo? Congrats, Ma'am Kat. Sir Jason, thank you so much, Sir Jason. Magaling po, ma'am. Magaling ang hawod. Magaling po kayo mag-explain, ma'am. Sabi ni Sir Jamel. Thank you po. Oh, thank you, Sir Galiano, sa pagsubaybay. Hi, good evening from Pagadian City. Okay, sige po. Solve na muna natin to. At So, ito medyo okay to, no? So, simple interest lang. Ang lagi nating tatandaan, iprito. Interest equals principal. Ang principal po ay paunang perang inilagay. Principal, rate, alam niyo na yan, yung may percent symbol, at time. Ang time po, laging tatandaan, dapat naka-years. Kung binigay po sa inyong time ay months, gagawin niyo siyang months, kung ilan man yon over 12. Kung sabihin natin 6 months, no, 6 over 12 siya. So, magiging half a year siya. Kasi by years tayo. Anong gagawin? Pag magkakatabi ang letters, anong operation? Laging multiply. Okay, so ito ang in-invest niya, 8,000 pesos, invested 12%, tapos 2 years. So multiply mo lang lahat. Dahil percent to, magiging 0.12. Pero dahil may dalawa kang decimal at may 0 ka naman ditong dalawa, or tatlo pa nga sila, pwede mo nang i-cancel. Pero ikaw rin pwede mong i-multiply. Kung nahirapan ka, pwede mong i-multiply ng ganyan. And then make sure na sa dulo may dalawa kang decimal. Pero kung katulad ko kayo na ayaw nang nagmumultiply ng decimal, tatanggalin ko, magiging whole number na 12, pero tatanggalin ko yung dalawang 0 dyan. So 80 na siya times 12. Okay, multiply mo na, pwedeng 12 times 8 na agad, tapos add mo yung isang 0. Walang problema, or pwede mong isa-isahin. 2 times 0 is 0, 2 times 8 is 16, 1 times 0 is 0, and 1 times 8 is 8. Plus 0, 6, 9. So pa lang yan ha, 960, anong gagawin mo? Times 2. So 960 times 2, 0. 6 times 2 is 12, carry 1. 2 times 9 is 18, plus 1 is 19. So kumita siya ng 1,920. Okay? Ang tanong, what is the amount at the end of the year? Again, ito yung kinita niya. Magkano yung pauna niyang pera? 8,000. So, ang gagawin ay idadagdag lang. So, magiging 9,920 pesos, letter D. Yan.
Okay, klaro po. I think maraming nakakuha nitong item. Okay, ito yung formula. Hindi nyo na kailangan yung compound interest. Medyo higher math na yan, no? Pang math majorship yan. Usually, for the simple interest lang ang first one. Okay? Number 15. Sige po, basahin nyo na at sagutan habang ako ay nagbabasa ng comments. Okay? Salamat, ma'am. Galing mong magturo. Maganda pa, matalino pa. Watching from Davao. Sige nga ako, ma'am. Hindi naman. Mas gusto ko pong naipupuri tayo sa ating kabaitan. At pangalawa na lang siguro ang katalinuhan. At huli na lang po ang gandang panglabas. No? Maganda po na maganda din ang ating kalooban. Pero salamat po. Nakaka-boost po yan ng confidence ko. Thank you sa lahat po na nagsasabi yan. Thank you po, Ma'am Reva. See you, ma'am, sa final coaching. Sige, Sir John Ryan. See you. I will see you. Okay? I think yes po. Ma'am, turuan mo kami sa final coaching ni Sir Melvin. I think yes po. Na-invite po ako ni Sir Melvs and I think I agreed. So sa mga naka-subscribe kay Sir Melvin, I will be there. I will be there. Okay. Okay, sige po, let's solve na. So sabi, 50% of x is 120. What is 30% of x? So anong hinahanap mo dyan? 30% ni x. Pero hindi mo pa alam si x. So hanapin mo muna si x. Anong muna sinabi? 50% of x is 120. Again, maraming ways. Pero kung titingnan mo, no, kung itong bilog, kalahati, 50%. Kung ito si x, no, yung circle mo, ang kalahati niya ay 120. So kung ang kalahati niya ay 120, ang isa pa niyang kalahati ay 120. So sa kabuuan, si x ay, si x ay 240. Okay? Kung ayaw niyo ng ganyang technique, pwede kayong mag-PRB, no? So sa PRB, ito si 50%, tapos ito si 120, di-divide nyo pa yan. Okay? Pero mahaba-haba yan. The answer that you will get, the base is also gonna be 240. Okay. Ngayon, alam mo na, no? Na si x ay 240. Anong gusto mo? Kunin mo daw yung 30% ni x. E di, kukunin mo 240 times 30%. What is 30%? 0.30 or actually, pwede na yung 0.3. Okay, 0.3, 0.30, 0.300, pare-parehas lang yan. Isa lang ang magkukuha mong sagot. But again, dahil ayoko mag-multiply ng may decimal, dahil 3 to at may isang 0 dito, tatanggalin ko na isang 0. So 24 times, buo na to. 3. Okay, again, kung ayaw nyo yan, pwede kayo mag 240 times 0.3. Make sure lang na may isa kayong decimal sa final answer. Multiply natin to. 3 times 4 is 12, carry 1. 3 times 2 is 6, plus 1 is 7. So the answer is letter B. Paka, very good. Okay? Very good. Very, very good. Okay. So ito si PRB triangle. Kanina pa natin pinag-uusapan. Okay. 70. Next. In a certain school, the ratio of boys to girls is 3 to 7. If there are 150 boys and girls in the school, how many boys are there? Oy, pa-tutor ng math. Tutor din kita sa Filipino. Game. Sabi ni Ma'am Judeline, sinong game dyan? Tutor daw niya sa Filipino. Turuan niyo rin siya sa math. Sa mga naghahanap dyan kanina ng study buddy ha, baka kung anong buddy ang hinahanap. Study buddy, dapat hindi food trip buddy, hindi gala buddy, hindi inom buddy, study buddy. Ayan. Ayan. Thank you po. Sa mga nagtatanong ng mga how much, personally po, hindi ko talaga alam. Sa tunay, hindi ko po talaga alam. Kasi po, ako ay lecturer. So, kung gusto niyo pong malaman, mag-inquire lang po kayo. Napaka-open naman po ng page. So, mag-message lang po kayo sa page, pakihanap lang po. Okay? Gusto kong mag-aral ulit, kayo po yung ma-teacher ko, Ma'am Kat. Sige, actually, yun nung pangarap ko. Pangarap talaga. Hindi, pangarap ko na sana, yung mga bata, talagang maganda yung foundation nila ng math para hindi sila natatakot, no? Kasi may mga iba na natatakot or nahihirapan sa math kasi hindi maganda yung foundation ng bata. So, natakot agad ng bata sila sa math. Pero hindi naman po talaga nakakatakot ang math. Nakaka-challenge, opo. Pero kung maganda yung foundation mo at natutunan mo talaga yung mga tama at dapat mong matutunan, kayang-kaya niya po yan. Okay? Yes, PM lang po kayo. Paano po pag magpa-membership? Again, PM our page, Sir Brian's Review and Tutorial Center. Yay, thank you po. Thank you po. Thank you po. Ayan. Ayan, ma'am, Judeline. Nagvo-volunteer si Sir Dax. Sir Dax. Siya daw ay pwede. Game na game.
Ay, thank you po sa nagko-congrats. Ayan, kayo rin po soon kung katulad nyo ako na, ewan ko po maraming nagsasabi sa'kin, "Mag-abroad ka na or ibang ano career, mas magaling, mas hindi po kasi ako tungkol sa pera, eh, kahit po, sinasabi rin ng magulang ko na, "Ba't ka magti-teacher, ganyan, ganyan, ganyan. Wala kang mararating diyan dahil walang pera." Hindi po kasi pera ang habol ko. Ako po ay okey lang sa simpleng buhay. Gusto ko po talagang nagtuturo at naglilingkod sa bata. So 'yan, sa mga nangangarap at gusto rin mag-DepEd tulad ko, nawa ay makamit niyo ang inyong minimiss 'no. Sana ay baguhin natin or mapaganda natin ang sistema ng edukasyon. Hindi siya perfect at marami pang dapat gawin, pero sa mga tulong ng passionate people tulad natin, I think may pag-asa pa 'no, na mapaayos at mapaganda ang ating edukasyon para sa bata at para sa bayan, 'yan. Kami noon ma'am hindi sa math natakot, sa teacher po kasi terror. Ba't nga gano'n? Ba't nga gano'n may concept 'pag math teacher terror? Talaga ba? Naman terror ba 'yan? Lagi ako nakangiti. Hindi niyo ako makikita nakasimangot. Okey sige, let's solve. So, marami na ang sumagot, halos, isang letter lang naman ang lumabas. So, careful lang sa pagbabasa tulad ng ganito 'no, minsan sa test niyo naka-cut siya. May mga kakilala ko na ang basa lang dito ay 150 boys 'no, so dinivide na agad nila sa 3 then tinimes sa yeah, yun ata yung ginawa. So, be careful lang. Ito ay 150 boys and girls. So, ibig sabihin yan yung total natin. 'Pag binigay sa'tin ang total, anong gagawin natin? Ia-add din natin yung ratio natin. So, ilagay natin boys is to girl is 3:7. Again, dahil total pa ang binigay sa'tin, total din ng ratio ang ia-add. 3 plus 7 is 10. Anong gagawin after? I-di-divide yung population sa sum ng ratio. So, 10 divided by 15, may 0 dito, may 0. So, 1 divided by 15 na lang, which is 50. Nakuha po 'yon, 1 divided by 15 is 15. Ang tanong nong ay ilan ang lalaki? How many boys are there? So boys, ito ang ita-times mo sa 15. Actually, puwede mo rin itong i-times sa 15 pero ang tinatanong ay boys. So 15 times 3 or 3 times 15 is 45. Letter D. Okay, very good. Yeah, very good. Klaro 'yan ha, maayos ang pagkakasagot. Okay. Okay. Sige, 17 tayo. So medyo nagmamadali na tayo hanggang 20 lang talaga tayo guys for today. Sorry ha, kasi yun lang yung commitment ko and after this I really need something to do pa. So sorry about that. Okay, 17 tayo. Anna and Beth do a job together in 2 hours. Working alone, Anna does the job in 5 hours. How long will it take Beth to do the job alone? Ayan. Not importante ang salary, at least happy tayo sa work at madami tayong natuturuan. Yes. Of course, importante naman talaga ang salary. No, hindi ka rin naman talaga mabubuhay kung hindi yan, importante. Pero, kung, kung kaya naman 'no, na na makapagturo sa ganito munang sitwasyon, sana ay marami tayong maturuang batang Pilipino kasi marami pang nangangailangan ng passionate teachers, devoted teachers. Yan. See you soon po sa live ni Sir Melvin, Ma'am Kat. Yes, pero I think ano lang siya I'm not sure pa sa mga mangyayari pero, meron ako sa majorship. Sa sa Gen Ed hindi pa sure, okey, or parang wala naman kami napag-usapan. Pero kasi itong video, ayan, may mga stuff pa. Basta anyway, yeah, sa majorship with Sir Melvin, I will give. Okey. Wala na po kayong number habang nagsasagot kayo, so hindi ko na po alam kung anong number na yung sinasagutan niyo. Ayan, si Sir Jin meron, Ma'am Mel D, I think sunod-sunod na 'yan 'no? Sir RJ, ayan, thank you also with the solution pa. Sino pa po? Malapit na po tayong matapos hang under everyone. Ma'am Fem, 'yan, si Ma'am Fem. Sir Chris, Sir Dax, Sir Jomar, Ma'am Reva, Sir Dax, again, okey, meron pa po? Ma'am Aljean, okey. So tandaan po natin kapag tayo ay may work problem na nagtutulong-tulong, 'di ba? It's always 1/time ng una, 1/time ni A plus 1/time ni B equals 1 over the total time or ang ginagawa diyan is AB over A plus B is equal to total. 'Di ba yan? Yan yung formula diyan. AB over A plus B equals 1/total. So pwede kahit anong gawin niyo diyan, same lang yan ang formula. Ako ito yung gagawin ko kasi diyan ako sanay. So kung sa kayo sanay, dun yung gagawin.
Okay, so Anna and Beth do a job together in 2 hours. So itong 2 hours ay togetherness. Okay, so 1 over total time nila. Okay, working alone, Anna can do the job in 5 hours. So si Anna ay 1 over 5. So hinahanap natin si 1 over Beth. Okay, or yung time ni Beth. So anong gagawin natin? Kapag ito, dahil plus, para makuha natin si Beth, kung ito yung total nila, ibabawas ko yung time ni Ana. Tama po ba? So parang minus 1/5 dito, minus 1/5. Parang nag-transpose ka, di ba? So, or pwede mo siyang isipin na ito yung total nilang dalawa. So kung ito yung time niya, pag binawas ko yun sa total, makukuha ko yung kay Beth. Okay? So natatandaan, sinabi ko sa inyo, pag plus or minus ng fraction, anong gagawin? Butterfly method. Butterfly. 5 times 1 is 5. 1 times 2 is 2. 2 times 5 is 10. Butterfly yan. Okay? Dahil minus, ma-minus mo to. 5 minus 2 is equal to 3 over 10. Ano yung 3 over 10? Ayan yung 1 over bet. 1 over bet is 3 over 10. Now, ang gusto natin ay bet. So, babalik rin lang natin, di ba? Kung gusto natin si bet, edi babalik rin natin to. So, si bet ay equal kay 10 over 3. Okay? Ano yung 10 over 3? So, sorry, medyo magaling solution ko. Wala kasing space onte. So, 10 divided by 3. Remember, pag fraction, division din yan. Yung nasa numerator, nasa loob. Yung denominator, nasa labas. Ilang meron sa 10? 3, 6, 9. So, tatlo din. 3 times 3 is 9. 10 minus 9 is 1. So, yung quotient mo, yan yung magiging big number. Yung remainder, yan ay magiging numerator. At yung divisor mo, at saka denominator mo, yun pa rin ang magiging denominator. So, the answer is 3 and 1/3. Very good. Most of you got it correct. Okay? Klaro, maliwanag, maayos. Okay, kung maliwanag at maayos, then tayo ay mag-move on. So again, ito yung formula na lagi natin ginagamit. 1 over time ng isa over 1 over time ng pangalawa equals 1 over time ng both. Okay, laging yan. Okay, number 18, ayan. PEMDAS. PEMDAS, ito medyo may typo ng onte pero kayang i-decipher. Okay, hindi siya yung malalang typo. Okay, sige, kung yan ang binigay, yan ang binigay. Sa Gen Ed, may typo ng onte. Anong sagot? Sige. Yes po, Gen Ed po ito. Try ko din mag-live for more math tutorial. Good luck sa lahat. GTR math tutorial. Grabe talaga. Alam mo, na-overwhelm ako pag si Sir RJ ay nanonood. Super idol ko to si Sir RJ. Yan. Hi, Sir RJ. Yes, so sana makapag-live po kayo, Sir RJ, GTR tutorial. Ngayon ko lang naisip, ba't siya naging GTR tutorial? Ano yung GTR? Idol daw, tapos hindi alam yung GTR, no? Hindi, napapalagi kong pinapanood. Hindi napapanood. Pinapanood to si Sir RJ. Ayan. Sige. Sarap makinig kay Ma'am Kat. Galing magturo. Sana i-extend sana ang time. Naku, sana nga, no? Pero sorry, talaga may commitment na ako after 8 eh. Don't worry, enroll kayo sa amin. Nakikita nyo ang mga mukha ko ng madalas. Okay? Sige po. Meron pa po. Greater Teacher RJ. Ha, ha, ha. Galing sa anime. Okay. Okay, thank you, sir. Ngayon ko lang nalaman. Okay, antabayanan ko rin po ang live ni sir. Nakafollow ako sa YouTube at Facebook nito. Ba't wala na po kayo kay Sir Melvin? Ako, wala na. Hindi naman sa wala. It's just that busy lang talaga. Ini-invite ako ni Sir naman. No? So, ni-invite niya ako dati. Nag-Gen Ed Math na ako with Sir Melvin. This final coaching, sa majorship meron din tayo. Okay? So, don't worry. I'm still with Sir Melvin at times. It's just that I have some commitments then na nagja-jumble-jumble lang ako ng mga work ko. Sorry po. Yan, sige. Last 3 items na tayo, no? 18, 19. Actually, mag-extend tayo kasi 7:55 na. So, last 3 items tayo, PEMDAS. Okay? Tandaan nyo, pag maraming gagawin na operations, laging pupunta kay PEMDAS. Okay? Solve na tayo. Okay? PEMDAS. So, anong sinasabi ni PEMDAS? Laging parentheses. Ngayon, so makikita mo, meron ka ditong brackets at meron kang parentheses. Anong uunahin? Yung pinakaloob. Okay? Yung pinakaloob. So, ito muna ang pinakaloob. Okay. Now, you have multiply and subtraction. Anong uunahin mo? Laging tatandaan ha, parang piko. Para kang nagpipiko. So, P, E, ito si M at D, at ito si AS. Lagi ito ang mauuna before add or subtract. Pero, sa kanilang dalawa, kung sila na lang dalawa ang natira, laging from left to right. Kung mauna man si divide, okay lang yon. Yun ang uunahin bago si multiply. Ganon din dito, okay? Kung sino mauna, kung sila na lang dalawa ang natitira, laging mauuna kung ano ang nauna from left to right. Okay? So, dito sa loob, meron kang minus at times, medyo madali. So, lagi mo unahin si times. Okay? 2 times 3 is 6. 4 minus 6. Okay? Pwede kang mag-keep, change, change. So, keep, change, change. Okay? Nag-a-add ka na ngayon ng magkaiba. Anong gagawin? Subtract agad. 6 minus 4 is 2. Anong gagawin? Kunin ang mas malaking number, 6. Anong sign ni 6? Negative.
Okay? So, sa itong buong parenthesis na to ay negative 2 lang. Okay? So, alisin na natin siya ha, kasi negative 2 na yan. So, magiging 3 plus negative 2 divided by 2. Ito yung medyo maliit na typo. Ganyan na ganyan po yung lumabas ha. Pero ito po ay times. Okay? So, times yan. Times 2 squared plus 5. Ito rin, typo, parang degree, no? Parang degree yung pagkakatay, pero to the zero power yan. Okay, yung sinulat ko po ay nasa loob pa rin ng parenthesis. Nasa parenthesis pa lang po ulit tayo. Mahaba lang ito, pero tiyagaan lang. Okay, ano una mong gagawin? Dahil wala ka ng parenthesis, exponent. So, solve mo muna to, i-solve mo muna to. 2 squared means 2 times 2. 2 times 2 is 4. So, ito ay 4. 5 raised to the 0, anything raised to 0 is just 1. Except for 0. Okay, bawal po to ha. Okay? Pero, kapag 1 raised to 0, 1 din. Okay? Negative, pwede mong i-raise to 0, magiging 1 din. So, ito ay 1. Okay? So, 4 at 1. So, yun. Wala ka ng exponent. So, meron kang 3 plus negative 2 divided by 2 times 4 plus 1. Correct? Okay. So, ano yung mga, plus, divide, times, add. Anong una natin gagawin? Laging multiply at divide. Sa multiply at divide, anong nauna? Si divide muna. From left to right na yun, no? So, si divide ang nauna. So, gagawin natin, negative 2 divided by 2. Negative 2 divided by 2 is negative 1. So, plus negative 1. Okay? Negative 1. Tapos, copyhin ko to. Times 4 plus 1. Okay? So, meron ulit akong plus times plus. Anong unahin ko? Times. Negative 1 times 4 is negative 4 plus 1. Okay? So, dahil plus na lang yan, okay na yan. Plus na lang. So, 3 plus negative 4, again, magkaiba to. So, anong gagawin? I-subtract agad. 4 minus 3 is 1. Anong mas malaking number? 4. Anong sign ni 4? Negative. Negative 1. Negative 1 plus 1. O, nag-add ka ng magkaiba. Anong gagawin? Subtract agad. 1 minus 1, 0. 0 na po yan. Okay? Kasi nga, negative 1 plus 1 is 0. So, ang haba-haba nito, 0 lang pala to. Okay? 0 lang pala yan. Okay? So, copyhin ko to ha. 2 minus. Tapos again, yung buong bracket ay 0 din. Okay? Then, may times ako dito. Times 3 minus 4 divided by 2. So, anong operations ko? Meron akong minus, meron akong times, meron akong minus, merong divide. Anong una? Laging multiply at divide. Dahil nauna this time si multiply, multiply muna. 0 times 3 is still 0. So, 2 minus 0 na lang to. Minus 4 divided by 2. Okay? Meron akong minus, minus, divide. So, divide muna. 4 divided by 2 is 2. 2 minus 0 minus 2. 2 minus 0 is just 2. Di ba? 2 minus 0 is just 2. 2 minus 2. 2 minus 2 is 0. Kahit hindi mo na i-keep change. So, the answer is letter C. Ang haba-haba. Sumakit na yung ulo, sumabog na lahat-lahat. But the answer is letter C. Okay? Ganyan talaga. Mahaba para sa isang puntos. Pero mabilis lang yan kung, syempre, nagdi-discuss pa ako ngayon. No, mabilis na lang yan. Okay? Sakit sa brain. Nasakit pa ba yun? Wala pa nga tayong big numbers dyan. Wala. Halos numbers 1 to 5 lang ang nandyan, no? Wala nga tayong malalaking numbers. Nagka-brain damage. Uy, wag naman nagka-brain damage agad. Okay, sige. So, the answer there, so dami-dami yung ginawa. Ang answer lang ay 0. Okay? So, 0 talaga. Okay? Okay lang. Okay, sige. 19, second to the last item before we wrap it up. We're already extending, kaya pakibilis-bilisan ko ang pagsagot. A card will be randomly picked from a standard deck. What is the probability of drawing a red queen? A card will be randomly picked from a standard deck. What is the probability of drawing a red queen? At least more knowledge po, Ma'am Kat. Yes, di ba? Ganyan talaga. Okay, sige pa. Last two ha. Last two, please don't also go. May onti lang tayong pa-announcement after this. Mabilis na mabilis lang. Yeah, thank you, Sir RJ. Yan. Okay. Yan, Sir Antonio, Ma'am Ruby, Ma'am Shani, Sir Chris. Okay, oops, Sir Chris, sure of your solution, review. Tandaan ang standard deck natin. Sir Jomar, Sir Francisco. It's okay. Okay lang yan. Ma'am Beverly. Okay, meron pa po. Before we solve. Medyo nagmamadali ako. Konti lang naman. Okay. So, tandaan lang na sa standard deck, baka nakakalimutan, meron tayong, una natin gagawin ay colors, ha? Meron tayong black at meron tayong red. Okay? Black at red. Bawat kulay ay tig-dalawa. Okay? Sa red, meron kang diamond at meron kang heart. Sa black, ay meron kang clover. Hindi ako marunong mag-drawing. At meron kang spade. Ayan. Okay? Hindi na ako marunong mag-drawing.
Okay? Bawat isa, ang tawag natin dyan ay suit. Okay? Okay? Bawat isa ay merong 13. Meron kang A, 1, sorry, wala palang 1. Meron kang A, 2 hanggang 10, tapos King, Queen, Jack. So, meron kang letter na 4, letter card. Meron kang number card na siyam, 2 to 10, bawat suit, at meron kang 3 face card. Okay? Now, ang tanong, probability. Kapag probability ang hinahanap, anong gagawin natin? Probability ng gusto mo, okay? So, gusto mo ay red queen over total number. Okay, ilan ba ang red queen? Again, dalawa ang red mo, diamond at heart. So, meron kang tig-isa lang na queen dyan, no? So, isa dito sa die, isa dito sa heart. May queen ka rin dito, no? Pero black na yan. Gusto mo ay red queen. So, 2 out of ilan ang deck? Kung 13 ang isang suit, 13 times 4, meron kang 52. So this is the probability, but we need to simplify it. Divide by 2, di ba? Dahil even number, so this is gonna be 1 over 26. Letter B. Good job. Okay, dalawa ang queen. Okay, na red. Kung queen lang, edi 4 out of 52 or 1 over 30. Okay, kung queen lang ha, pero ito kasi specified na red queen. Okay, yeah. So again, probability is just number of favorable outcomes. Favorable means what you want over the total possible outcomes. And last one for today. Okay. Ay, madali lang to. Okay. Which best describes a 45-45-90 triangle? Which best describes a 45-45-90 triangle? Yan. Yes, Sir Jael, tama po, no? Kasi dalawa yung red queen sa standard deck. But simplify your answer, no? It's 2 over 56. 52 po, not 56. 52 lang po ang isang deck. Ayan, for the last. For the last na po talaga. Actually, 30 items talaga to, but sorry, actually extended na talaga tayo. Ayan. Again, if you want, you can always enroll at SBRTs. Message the page. Okay, we have Ma'am Algene, Sir Jomar, Sir Dabagasan, Sir Eduardo, Ma'am Emeline, Sir Dax, Ma'am Taliana, Ma'am Beverly, Sir Chris, Sir June Mark, Ma'am Reva. Ay, hala. Parang medyo itong item na to ay, ano ba ang nangyayari? Parang walang tatama. Ayan. When next live mo po, Ma'am Kat? Lagi kami actually nagla-live. Pero hindi ako. Oo, sir. Pwede. Kapag po nag-extend possible top na salit, nako, I claim na magta-top kayo, no? Pray lang kayo. Kaya niya yan. Okay? Yes. No? Parang kanina marami ang ano. Okay, sige. There are 2 ways to classify a triangle. Okay? So, ganito rin ang hinahanap natin sa ano na to, no? What are the 2 ways? There are, the first one is by its side, and the second one is by its angle. So, actually, lahat yan ay side angle ang combination. So sa side, meron tayong tinatawag na kapag 3 equal sides, kapag pantay-pantay lahat, we call that equilateral. Di ba? Equal, equilateral. Kapag dalawa lang ang equal, we call that isosceles. Isosceles. Anong matatandaan nyo yan? May dalawang S. Dalawang equal na side. Isosceles. At kapag wala talagang equal na side, we call that scalene. Okay, scalene. Now, for the angle ng person, pag meron kang composed of 3 acute angles, lahat yan ay acute or less than 45, 3 acute angles. Edi acute angle siya, acute triangle siya. Okay? Kapag may isa lang, pwede isa lang naman talagang kaya mo, no? Pag may isa kang 90 degrees, then that is a right triangle. At kapag may isa kang obtuse angle, isa lang talaga kaya mong gawing obtuse angle dyan, then that is already an obtuse triangle. Okay, so meron kang 45, 45, 90. So kung ito-drawing mo yan, dapat may 90 degrees ka, di ba? 90 degrees to, tapos ito 45, 45. Diyan pa lang, dapat ang sagot na natin, kung may 90 degrees ka, right angle. So hindi siya acute, acute. Okay? Kasi nga may isa kang right. So right angle na right triangle na yan. Now, is this isosceles or scalene? Dahil parehas itong 45, dahil parehas yan, it means parehas din tong legs mo ng dimensions. Di ba? Actually, kahit yung 45, 45, 90, di ba? This is square root of 2a, tapos ito a at a. Diba? Ganyan yung measurements niyan. It means palaging parehas yung sides kapag parehas yung angle measurements mo. Therefore, pag parehas, ito ay isang isosceles. So, letter D. Kanina, napakaraming letter B ang sumagot. Okay? So, careful ha. Sayang ito kasi ito yung mga item na hindi mo sinosolve. So, sana masagutan siya, right? Ng tama.
So para mas maganda, I think yes, I have the diagram. So again, by side, by angle. Okay? Pag acute, lahat yan acute. Pag right at obtuse, kahit isa lang na right at kahit isa lang na obtuse. Actually, isa lang naman talaga ang mag-exist yan. Hindi pwedeng dalawa. Hindi na siya triangle. And, so, sana naman ganito ka, ulitin ko morning eh. Okay po. Sorry po, kasi dati yung work ko afternoon talaga ako. Anyway, guys, thank you so much for staying with me. I think that's the end for me. Are there any questions before I go? Any last things that you want before I go? Wala na po. Thank you po, Ma'am Kat. Thank you so much. Thank you, Coach. Catherine. Oh, hindi pa ako si Catherine. Ang full name ko po ay Kathleen Hazel. Ay, napakababaeng babae. Hindi po Catherine. Kathleen Hazel. Okay? So, thank you po, Ma'am Kat. Thank you so much. God bless po. Thank you, Ma'am Kat. Super interesting po ng lecture mo. Napapasolve talaga ako. Ayan, yun yung maganda. Thank you so much,